Ano ba yung ideal age ng pagpapamilya? 3 months. Magti 3 months kami. Tapos, sabi niya, pakasal na kaya tayo, gumanon siya. Sabi ko, sige. Depende sa pera mo. Magbibigay ako ng atensyon sa mga bagay na hindi naman ako kumikita. Anong mangyayari sa akin, di ba? Doon ako dun sa magpo-profit ako, sa magkakapera tayo. Ganun lang yung yung mind. Sabi ko, yun nga, sabi ko, sige, pakasal tayo, pero sa pagsahod ko na. Kasi nagpaalam kami sa mama ko. Yun nga yung nag-advise siya na kung sana magpapamilya kayo, sabi niya, sana kung 35 and up na kayo, parang ganun. Okay, game na. Kailan ka umalis ng Transcom? Hala. Siguro mga 2017. Parang bilis. So, Actually, hindi ka hindi na ko nakarating ng Ayala 30th? Hindi na. Oo, parang ganun, 2017. Ganyan. Ibig sabihin 2 years pa lang ako sa Transcom noon. Kasi 2015 ako sa Transcom eh. So, di ba nung umalis ka doon, after yun ng break-up mo dun sa previous relationship mo. Tapos, kwento mo naman paano mo nakilala yung husband mo and paano yung naging takbo ng relationship niyo bago kayo kinasal? Nung umalis ako, hindi naman right after nung breakup namin. Medyo nagtagal pa ako doon kasi nag-ambisyon akong mag-trainer eh. So, parang inano ko na lang na sige lang, magstay lang ako para makuha ko yung posisyon ng trainer. Tapos, nakuha ko naman. Kaso, ano bang nangyari nun? Kaso nag-apply ako sa ibang center na medyo mas mataas yung offer. Kaya eventually umalis din ako. Pero mga ilang buwan nandun ako. So, yun. Yung tungkol naman dun sa asawa ko, ano ba yun? Nakalimutan ko. Paano kayo nagkakilala? Paano siya na-meet? Same na interest. Tattoo, music, ganyan. Tapos, usap sa Facebook. Tapos pagkailang buwan, siguro pagka 2 buwan, 2 buwan o 3, nag-meet up kami. Yun yung pilay pa ako noon kasi nagsusurf ako sa Daet noon. Tapos napilayan ako doon na na-dislocate tong tuhod ko na to. So nagtagal ako sa Daet ng 5 araw pa. Tapos sabi ko, pagbalik ko ng Manila, kita tayo. Tapos yun, nung nagkita kami, pilay pa ako noon. Kaya wala din kami masyadong nagawa. Nasa McDo lang kami, gano'n. Pero para siyang, kasi hindi siya call center eh. So parang, hindi siya yung usual na mundo na yung pinag-uusapan natin, kung ano yung ginagalawan natin, kung sino yung makakilala natin. So parang breath of fresh air. So parang okay to na iba yung mundo niya. Kumbaga may individuality kami. Yung ginagawa ko, yung ganap ko, yun lang yung lane ko, tapos yung lane niya ganyan. So parang interesante para sa akin. Tapos kaparehas din ng personality ko, palabiro, ganyan. Madali ding makasama, palakwento, ganun. So, yun na. Umalis. At tapos, alam ko, tapos na yung kontrata namin sa Kamuning eh. Kaya sabi ko, lipat na lang ako sa kanya kasi mag-isa lang siya sa apartment. Sabi ko, hati na lang kami. Tapos yun na. Nung lumipat ka sa kanya, mag-boyfriend na kayo? Oo. Okay. So, paano dumaan ba sa process ng ligawan? Hindi. Ewan ko, may nanliligaw pa ba? Kasi, yun, di ba? Parang, pag ayaw mo, di mo siya bet, edi, sabi mo di kita bet, di ba? Gano'n naman pag tumatanda na, hindi na yung pachami-chami. So, nung nag-uusap kami, tas parehas kami single, tas parang, nagkakagustuhan na kami, gano'n. So, parang understood na yun, kasi gano'n naman na yung ginagawa niyo, tsaka pinapakita niyo sa isa't isa. Wala na mga ligaw-ligawan. Na lang, more on like, usap-usap tungkol sa buhay, sa mga finances, ganyan sa trabaho. So ganyan. Pero kasi kung makikita lang nila kasi yung feature ng husband mo kasi is yung physical niya is matangkad siya, no? Matangkad. Oo. Tapos yung na lang. So, obvious. Oo, kasi matangkad siya. Tapos yung physic ng nagbabanda, ganun di ba? Yung talagang niya. Tapos, yung
paano kanya niyaya magpakasal? Kasi di ba parang, gano'n lang kaiksi yung relationship niyo bago kanya tinanong? 3 months. Magti 3 months kami. Tapos, nasa opisina siya, tapos ako nasa bahay na ako noon eh. Kakagising ko lang yata. Tapos sabi niya, uwi na daw siya, malapit na daw siya umuwi. Tapos sabi niya, pakasal na kaya tayo, gumanon siya. Sabi ko, sige. Sabi niya, di nga, sige nga. Sabi ko, ganon. Tapos yung in-law niya kasi, nag-work din sa QC. Parang munisipyo yata yun o justice something. Basta ganang government. So parang mabilis lang siyang asikasuhin. Tapos yung mag-o-officiate din niyang kasal, parang sobrang bilis lang. So, sabi ko, sige pakasal tayo pero sa pagsahod ko na. Parang nga may pera tayo kasi nga di ba wala naman kaming pera. Tapos sabi niya, sige. Kasi nagpaalam kami sa mama ko. Alam mo naman yung mga nanay parang na sigurado ka ba na dyan anak, ganun. Tapos parang sabi ko, okay lang, ganyan. Tapos yun nga yung nag-advise siya na kung sana magpapamilya kayo, sabi niya, sana kung 35 and up na kayo, parang ganun. Kasi parang 32 lang ako noon eh. Ang sinabi niya sa akin ay para lang yung mga usual hassle ng buhay na napagdaanan mo na, tapos alam mo na yung gagawin mo. May point naman siya, pero parang naisip ko kasi nandun na din naman yun eh, di ba? 32 na ako, tapos ano ba naman yung 3-year difference, di ba? Pero alam mo, may sense naman. Pero, syempre, yung lababo ka maigi, dire-diretso lang yung plano namin. Tapos, yun nga, yung papa ko, ganyan din. Nasa abroad kasi siya. Wala, nagbigay lang siya ng pera. Tapos, yun, masaya naman siya. Keme-keme, ganun. So, parang 1 buwan lang yun nilakad eh, kasi nag-Senomar. Ano ba mga inasikaso? Yung sa mga city hall, yung mga marriage certificate na ipiprepare. Oo, ganun. Pero parang nagbigay lang kami dun sa in-law niya eh, para makumpleto yung mga papel. Tapos, itinapat namin na sahod nga. Di ba, Thursday sumahod tayo. Friday, Sabado, ng kinaumagahan 10:00, dun nag-officiate yung kasal namin. Tapos iniisip namin, saan tayo ikakasal? Kasi wala naman tayong lugar. Tapos ang naisip namin sa tramway na lang. So, siguro mga 9:30, mga 9 nakapila na kami sa tramway. Tapos nakasama namin yung side niya, mama niya, kapatid niya, yung in-law niya. Tapos yung side ko, yung best friend kong bakla, para lang din witness, ganyan. So, ayun na, nagbukas na yung tramway. Nandun kami sa dulo kasi pinagtabi namin yung lamesa. Para maging, yung parang ceremony, ganyan. So, nandun si Rev, tapos 2 lamesang pinagtabi, tapos nandito kami, may dalawang upuan, kasi nga mag-seremona siya, di ba? Kasi mga tao nakatingin sa amin, kasi parang, anong ginagawa na ito? So, wala kayo prior reservation sa tramway? Talaga nag-walk-in kayo, tapos nagpakasal kayo doon? Tinitingnan ko pa yung mga waiter, baka sitahin kami dito, kasi pinagtatabi-tabi namin yung mga table. Edi yan, dire-diretso lang. Tapos, actually, di ko na matandaan yung mga sinasabi nung Rev eh. Parang natatawa kasi kami kasi sabi niya, sabihin mo na yung vow mo sa asawa mo. Tapos parang, hala, may ganito pala. Parang ganun. Sige, sabi ko, magmahalan lang tayo hanggang masaya tayo. Gumaganon lang ako. Tapos siya din, parang, ganun na lang din. Sabi niya ganun. Edi, pagkatapos noon, may sinasabi pa si Rev ulit. Hindi ko na nga naiintindihan kasi hinihintay ko na magpirmahan. Ay, yung singsing. So yung singsing, since wala naman talaga kaming pera, pumunta kami sa SM. Alam mo yung sa mga gitna ng SM na may mga tindahan ng mga alahas, mga ano-ano. Meron dong buy one take one na singsing, 250. Sabi ko, pwede na yan, basta lang may malagay sa kamay natin. So yun yung binili namin. Yun yung sinuot namin, ganun, tas pirmahan na ng mga witness. Tapos magkatapos nun, kainan na. Tapos parang naisip ko, ganun lang pala yung kasal. Pero syempre, hindi naman namin binonggahan eh. So siguro para sa akin na ganun lang pala siya kabilis matapos, ganun lang pala siya iraos, ganun. Kasi usual yung kasal, matagal, parang 1 taon, tas ganito, reception, lahat, alam mo yung pera. Pero, masaya na din naman kami. Kinabukasan, nagpunta kami La Union.
swimming, ganun. Tapos umuwi din kami kasi may mga pasok na kami nung Monday. Kaya, back to work na. Yun, ganun lang yung story ng kasal na. Di ba? Parang hindi naman kailangan ganun ka-complicated pala para magpakasal. Pero yun nga, depende sa preference Depende nila. kasi usually ang gusto natin, syempre maganda yung kasal, di ba? Dahil sinasabi nga na minsan lang daw ikasal. Tsaka, syempre, kung may pera, edi go, di ba? Kasi kami, wala kaming pera. Tsaka hindi naman ako nag-aambisyon ng, ng magandang kasal. Hindi ko nga alam kung bagay sa akin mag-gown, di ba, itsura ko, di ba? Parang iniisip ko nga, parang, magiging itsura ko pag kinasal ako, tapos, yan, ganyan, gown, tapos may mga pa yung video, yung mga scripted na parang kayong dalawa, parang yung drama ng SDE, gano'n. Yun yung hindi ko matake na, matatawa talaga ako dito pag pinagawa sa akin. So, ayun, gano'n. Yun lang. Simple lang din kasi siya, wala din naman siyang Pero meron namang mga pictures or nung wedding? Meron. Kaso mga lang, siyempre kuha sa cellphone, gano'n. Yun, gano'n. Meron naman. Hindi lang ako ma-post na parang anniversary o di ba hindi ako ma-post ng tungkol sa amin kasi wala, parang yung dating relationship kasi yung former boyfriend ko, di ba, parang ma-post kasi kami tas parang wala ending, ganun din. So parang parang wag na lang, yung natural na lang, normal na lang. Tapos ganun nga lang siya kabilis. So in a span of parang less than 4 months, nagpakasal kayo, di ba? Parang kasi magti 3 months kayo. Tapos, yun nga, yung sabi ng mother mo na 35 years old, yung advice niya na mag-asawa kayo, sinabi niya ba yun nung nasa 30s ka na o bata ka pa lang yun na yung ina-advise Sinabi niya nung mismong sinabi ko magpapakasal na kami. Kumbaga payag naman siya, pero sabi lang niya na kung gusto lang namin, kung pagka 35 na namin kami magpakasal. Tapos sinabi ko, gusto na namin ngayon eh. Parang sabi niya, sige, okay na, mag-ingat kayo. Ganyan. Di ba? Ang cool. Ang cool. Kasi yung ibang parents, hindi dapat dumaan yan sa yung pamamanhikan, gano'n. Nagkaroon ba ng gano'n? Wala. Talagang pinaalam niyo lang. Wala. Undead man ang mga parents ko sa totoo lang. Yung nanay ko, pag chinat mo yun ngayon, pa yun, magre-reply Wednesday. Yung mga gano'n. Hindi naman. Busy kasi siya. Tsaka sobrang lang naman, kalma lang naman sila. Kaya, gano'n. At saka, well, kung iisipin natin yung age na nasa 30s is okay naman na kung may sariling decision ka na di ba? Tagal ko nang wala sa bahay. Umalis ako sa bahay siguro mga 19. Tapos nagtrabaho na ako. So parang siguro sanay na din siya ng ganun yung ginagawa ko sa buhay. Kung ano-ano. Ganun. Ayun. Well, anyways, kung nasan ka naman ngayon is hindi naman nagbe-base yun kung gaano ka katagal nagstay sa bahay. Nasa sayo pa rin naman siya. Diskarte lang talaga kung paano mo dadalhin yung buhay. Pero nung mga time na yun, kasi di ba nasa age 30s na kayo, mas matanda ba sa'yo si Jay or? Parehas lang. Same age. Same age kayo. So, familiar ka dun sa taxi cab theory? Ano daw yan? Yung kapag, for example, meron kang long-term relationship, tapos parang ang tagal-tagal bago siya parang ang tagal ninyo naghintay doon sa relationship, tapos hindi nag-work, naghiwalay kayo, tapos may na-meet siyang bago, tapos nag-propose siya agad. So, tingin mo ba applicable siya sa story ninyo? Kasi, di ba, he seems ready nung tinanong ka na niya. Bakit hindi ka nag-hesitate? Tingin mo ba he's the one or ready ka na lang kaya nag-oo ka? Masasabi ko na masaya lang ako. Kasi dun sa former boyfriend ko naman, di ba matagal din kami, ilang taon kami, parang 4 years, 5 years. Pero yung usapan ng pag-aasawa, pagpapamilya, ganto-ganto eh, parang on-off. Pag-usapan, hindi. Tapos marami pa kasi siyang gustong i-achieve. Tapos parang as a patient girly, ganyan, parang, sige lang, ganyan. Kumuha pa nga kami ng sasakyan, di ba? So, parang yun yung namin, parang ang nasa isip ko, yun yung direction namin. Pero, siguro, may mga iba siyang gusto, may mga iba siyang plano. So, nung nag-break kami, hindi naman ako palahabol na, hindi, wag, ganyan. Parang, sige, bahala ka, parang ganun. So, nung nag-break kami, edi,
hanap na lang din ako ng ibang. Ganun, parang hindi, kumbaga di ko din dinamdam. Parang, edi ayaw mo, go. Parang ganun lang ako. So nung kay Jay naman, dahil masaya kami, at saka bukod doon na masaya ako, alam ko kasi na kahit anong, kunyari, kasal o hindi. Parang kung anong mangyari dun sa course ng journey namin, alam kong kaya ko eh. Kumbaga hindi ko iniisip na, baka iwan ako nito o baka ano. Parang kung gawin man yun, edi sige lang. Kasi kaya ko naman mag-isa eh. So parang more on hindi ako natatakot kung anong mangyayari dun sa gagawin namin na next step. Yun, ganun. Ang galing, no? Kasi sobrang strong mo dun sa party. Parang feeling ko, kapag siya yung naging girlfriend mo, parang nag-i-invest ka ba ng emotion sa akin? Parang ganun. Kasi parang yung sinabi mo nung naghiwalay kayo, okay. Parang hindi ka nagtanong na baka pwede natin pag-usapan. Alam mo kasi kasi sa Lunes may pasok na naman eh. Alam mo yung wala kang time bakit? Parang ganyan. Parang di pwedeng magayong mata ko pagpasok. So, gusto mo hiwalay? Go, parang Kasama kayo sa bahay? Oo. Yun na yun dito. Oo. Diyan sa may apartment sa Kamuning. Tapos, nung naghiwalay kayo, automatic, nag-move out ka? Or? Siya, umalis siya. Paano yung sasakyan ninyo? Sa kanya. Sa kanya nakapangalan. Pero hati kayo nagbabayad doon or hindi mo na kinuha yung naging part mo doon? Hindi na. Hindi nga ako parang lang ako, parang let go lang ako ng let go. Kasi nga, mabibisi na naman ako next week. Parang ganun. Hindi ako nagpapahalaga sa mga bagay-bagay or ano. Kasi survival mode ako lang mag-isa eh. So kung magbibigay ako ng attention sa mga bagay na hindi naman ako kumikita, anong mangyayari sa akin, di ba? So, doon sa magpo-profit ako, doon sa sasaya ako, doon sa magkakapera tayo. Ganun lang yung yung mindset ko. Hanggang ngayon naman. So, yun. Pero going back din sa story ng wedding ninyo, di ba? Parang, ang tawag dito, parang ang bilis nga nun nangyari. Tapos ang reason is medyo low yung fund, kaya naging ganun yung takbo. If ever nabibigyan kayo ng chance na, magkaroon kayo ng, or mapabongga pa siya, ganun, o kaya, mas magkaroon ng budget, pipiliin mo ba yung story na meron ka ngayon, or gusto mo na mas ma-improve yung wedding na ginawa ninyo before? Siguro gusto kong ma-improve yung tramway to Vikings. Oo nga. Pero may pila pa rin kayo sa Vikings. Sarap. Oo, ganun. Hindi, ganun lang. Wala akong gustong baguhin kasi yun lang naman. Para sa akin since di naman kami nag-practice ng religion, yun yung essence sa amin nung kasal, yung pirmahan, yung legality. Hindi. Kasi sa iba may kasamang yung sa nila, paniniwala. Pero sa amin ganun lang naman yun. So, yun at yun pa rin ang gagawin ko. Tsaka kung may pera-pera man, yun nga, sa mas masarap na buffet at tsaka sa mas malayong destination siguro. Kasi di ba La Union lang kami noon. So siguro mas malayo, mga Siargao, kaya ibang bansa, ganun lang. Pero wala akong babaguhin. Masaya naman tawa nga kami ng tawa eh. So di ba yun naman yung mahalaga? Yung, kung ano yung na-feel, kung naka-align yung sarili mo dun sa ginagawa mo ng moment na yun. So yun. At saka yun, parang ang sobrang happy lang kasi napaka-fresh no relationship, tapos nagpakasal kayo. Kasi di ba usually ang babae, kapag pumasok sa relationship, parang nilulook forward na agad na ikakasal siya dun sa guy. I don't know kung majority ganon, pero parang after ilang buwan, nag-aantay na yan na nag-uusap yung plano sa relationship, yung next level, di ba? Parang ganon na. So kapag walang nangyayari or walang movement, parang feeling ng babae, hindi ganon yung investment ng lalaki sa kanya or walang gustong puntahan, parang ganon. So, ano ba yun? Parang nasa personality mo na siya na parang mas gusto mo yung ganyan lang, simple lang, or dahil yun dun sa memory na natatak sa'yo during that event, kaya parang mas gusto mo na ganun lang siya? Ako simple lang naman yung gusto ko lagi. Basta hindi ako na-hassle.
wala akong nahahassle na ibang tao. Tapos, masaya lang. Hindi ako nagkukumplikado ng mga bagay-bagay. Nahalata nyo naman din sa mga ano ko, di ba? Kung ano lang yung nag-work sa akin at sa pamilya ko at sa relasyon ko, yun lang naman yun. Actually, ang gaan. Ang gaan ng ganun lang. Kesa yung i-stressin mo yung mga bagay na parang out of reach naman siya, pero pinipilit mo, parang ganun, di ba? So, ganun na sabi nga nila, di pa, pasayahan na ng buhay ngayon, hindi na payamanan. Sa walang maintenance. Sure, pero may maintenance na ako. Tapos, di ba, 32 ka nun. So, para sa'yo, ano ba yung ideal age ng pagpapamilya? Kung ikaw yung tatanungin. Actually, alam mo, hindi sa age. Depende sa pera mo. Sa pera. Kasi lahat ng kilos mo, kailangan mo ng pera eh. So, kung bata ka pa at mapera ka na, edi go. Kasi sa lahat naman ng sitwasyon, tapos kapag ayaw mo na dun sa sitwasyon na yun, ang hirap umalis kapag wala kang pera. Kaya kailangan lagi kang may pera para nakakaalis ka dun sa sitwasyon na yun. So yun, hindi siya yung tamang moment of time para sa sarili mo or dapat hindi ka prepared ng ganito. Dapat may pera ka. Dapat may pera ka. At saka research ka ng konti. Tsaka pakaramdaman mo rin yung sarili mo kasi minsan ikaw yung magulo talaga eh. Hindi ka pa healed. Ang dami pang gustong gawin. At saka ang tao, paiba-iba yan ng season, paiba-iba yan ng gusto. Kahit dito sa journey naming mag-asawa, parang meron kaming mga gustong gawin para sa sarili namin na hindi naman namin naisip na dati nung bago kami ikasal. Kasi yung tao, hindi ko naman mabibigay yung satisfaction mo ng ako lang eh. Nakukuha mo yan sa iba't ibang bagay. So, sa course ng marriage nyo, dadating at dadating yung ganun. So, dapat alam mo kung paano yun i-handle o paano natin gagawin to as a mag-asawa, ganun. Kasi, alam mo yun, feelings change, situation shift, ang daming ganap sa buhay at sa mundo. So, parang dapat align kayong dalawa. Kaya nga kayo partner.